ay umupo at manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw siyang manguna sa bawat isa, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, maging daluyan ang iyong mga salita, Ama. At dahan ko, Panginoon, ang iyong mga salita ay maging kalakasan sa bawat isa, Panginoon kaluluwa. Nagyan nais ng iyong presensya, Panginoon. At tuloy mo kami i-refresh, Panginoon, lalo sa mundong ito. Dalayan ko, Panginoon, ikaw siyang manguna at sa mga nakikinig, Panginoon. Dalayan ko yung mga salita, Panginoon, ay tumalino sa iyong mga puso at ayon sa pamuhay, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na gamitin mo ko, Panginoon, nasa mga aking makalapang bibig, Ama, sapagkat ako hindi ka dapat, Panginoon, Ama, gamitin mo ko, Panginoon. Hallelujah, na mapangaral lang yung mga salita, Panginoon. Nabalik ko sa iyo ang mga papuri. Pasalamat ko pa yan sa mga salita. Amen. Kayo po ay mga kapatid. Sabi ito mga kapatid, di ba? Sa Lucas 13 verse 9. Sabi dito, yung puno ng Aegis daw ay pumunta yung Panginoon at binisita ito, ngunit wala siyang nasumpungan bunga, kaya sabi ng Panginoon ito ay putulin, ngunit sabi ng nag-aalaga ay bigyan ng konting panahon kapag babalik ng Panginoon kung ito ay may bunga. Ngunit bumalik muli ang Panginoon, ngunit wala siyang nasumpong bunga, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon, huwag kang magbunga. Kaya ito ay agad na natuloy. Sabi mga kapatid ito sa story, sasabihin mo na ako mga kapatid. Sabi dito sa story about the door of salvation, mga kapatid. Sabi nga ng isang Amerikano, mga kapatid, na kusap sa kanya yung Panginoon na pinakita sa kanya ng Panginoon yung isang pinto, tapos pag open niya ng pinto, merong doon, nakita niya yung kalawakan, yung earth, mga kapatid. Pinakita sa kanya ng Panginoon, sabi niya, tapos yung pinto ay unti-unti nagsara. Sabi niya, ano yung pintong to? Sabi ng Panginoon sa kanya, yung pintong ito ay pinto ng salvation o ng kaligtasan. At yung pinto ng kaligtasan, mga kapatid, ay nagsasara na. Sabi pinakitaan ng Panginoon ng lalaki, sabi niya, bigyan pa tayo ng konting panahon ng Panginoon para maligtas yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi, sapagkat malapit ang dumating ang Panginoon. At yung Panginoon ay konti na lang at yung pinto ay nagsasara. Sabihin mga kapatid, yung kaligtasan ay malapit na mawala, mga kapatid. At ang gaya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ang pintong ito ay hindi nangangulugan sa mga lost na kaluluwa, mga kapatid. Ito ay nangangulugan sa mga lost ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yung salvation ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay nawawala na kung tayo bilang isang Kristiyano ay hindi natin ginaganap yung ating kalooban sa ating Panginoon. Ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay nawawala. Sabi nga dito, nanalangin tayo at sinasabi natin sa Panginoon na bigyan tayo ng Panginoon ng konting panahon para may spread pa yung Word of God, para marami pang maligtas. Ngunit mga kapatid, hindi natin naiisip na yung soul natin ay nakakalimutan na natin pakainin at nakakalimutan na natin, lagi natin inisip na kailangan kong gawin ito para sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi mo man lang, nakakalimutan mo, mga kapatid, na yung kaluluwa mo ay napapabayaan mo na. Paano yung kaluluwa mo, mga kapatid, kung nag-aano ka ng spread ka ng Word of God, ngunit yung kaluluwa mo ay napapabayaan mo na sa gawain ng ating Panginoon. Sabi nga yung mga Christian, mga kapatid, paisi-isi lang, mga kapatid. Ngayon sabi ng Panginoon, ang kaligtasan nyo, ang kaligtasan ng mga Kristiyano, at yung mga Kristiyano na hindi sinaseryoso yung paglilingkod sa Panginoon, ay nawawala na. Kaya mga kapatid, malapit na ang oras ng pagbalik ng ating Panginoon. Kaya maging seryoso tayo, mga kapatid. Hindi masamang spread yung Word of God, ng gospel, mga kapatid. Ngunit huwag makalimutan yung kaluluwa mo. Kasi may mga Kristiyano na nagsishare, ngunit yung sinashare nila, mga kapatid, ay hindi nila ginaganap. Yung mga Kristiyano na sasabi ng Panginoon na hindi pa uli ang lahat para sa mga anak niya, mga kapatid, na hindi alam kung ano ba talaga yung gusto nila, kung ano nga ba yung gusto nilang gawin, kung gusto nila mapunta sa Panginoon o sa kaaway. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, sa Mateo 7:22 verse 24, sabi dito, Mateo 7 verse 22-24, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo nangapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magagay, papahayag ko sa kanila, kailanman hindi kayo na makakilala. Magsalayo kayo sa akin, kayong mga gagawa ng katampalasanan. 24. Kahit ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ito isa sa mga kapatid, sa mga Kristiyano, mga kapatid, yung
Kristiyano na nag-spread ng word of God, ngunit hindi naman nila ginaganap yung kalooban ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, hindi tayo makakilala ng Panginoon, mga kapatid. Kasi yung word of God na sinishare natin sa mga kapatid natin, mga kapatid, sa mga tao, ay hindi naman nakikita sa atin. Sabi nga, B. Lazaro, mga kapatid, na makita sa atin yung binago ng ating Panginoon, binago tayo ng Panginoon. Hindi mo kailangan, di ba, sabi nga doon sa preach na linggo, hindi mo kailangan ng maraming verses na alam para i-spread yung word of God. Yung ginagawa mga kapatid, kasi sabi ko, ayoko mag-share ng word of God kasi wala akong masyadong alam. Ngunit ito sinabi ng Panginoon na hindi mo kailangan magkaroon ng maraming alam sa Biblia para i-spread yung word of God. Kailangan na makita sa yung pagbabago, mga kapatid, para maraming sumunod sa Panginoon at maging represent ka pang mga kapatid na binago ka ng ating Panginoon. Sabi nga dito, the second coming of Jesus will not be a mission of mercy for forgiveness or humility. Second coming of Christ will be the judgment, mga kapatid. Hindi na ito yung awa, ang araw ng awa sa pagbabalik ng Panginoon. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ito yung judgment na sa atin, mga kapatid, maging sa Kristiyano, mga kapatid. Sabi nga dito, may kwento, mga kapatid, sa about my walang country, mga kapatid, yung time, January at February, mga kapatid, nung natutulog ako. Tapos bago ako matulog, mga kapatid, may nangusap sa akin, sabi, basta daw ako ng Bible. Ngunit sabi ko, huwag na kasi umatin naman ako ng gawain, parang okay na yun. Tapos natulog ako, mga kapatid, natulog ako. Tapos minsan natutulog ako, mga kapatid, mag-isa lang ako sa second floor sa kwarto namin. Noong time na yun, sinamahan pala ako ni ate. Sinamahan niya kami dalawa sa kwarto. Tapos natutulog ako, mga kapatid. Siguro mga 6 nun, mga kapatid, may pumasok sa kwarto namin. Tapos may team siya. Tapos akala ko kapatid ko na may ginagawa lang doon sa kwarto. Tapos biglang inaano na ako, mga kapatid, kinakalmot na yung kumot ko. Tapos natakot ako, yung parang hindi ka makahinga, mga kapatid. Sinasabi lang sleep paralysis daw. Tapos natakot ako, gusto kong sabihin na in Jesus name para marinig yung kung ano man yun. Ngunit ayaw niya, yung boses ko, mga kapatid, yung bibig ko ay hindi ko maibukas. Tapos mga kapatid, yung kaba, tapos ginising ko si ate sa spiritual battle ko. Kinakalabit ko siya, pero sabi ko, ate, yung may babae, sabi ko. Tapos pagising niya, parang ginanon niya lang yung babaeng yun, yung Diablo, mga kapatid. Ginanon niya, biglang nawala. So parang pagising ko, hindi pala ako gumagalaw. Akala ko gumagalaw ako, yung pala ganun na yung galaw ko, mga kapatid. So pagising ko, kinuwento ko sa kanya, tapos yung takot, yung iyak sa naramdaman ko nandun pa rin. Tapos sabi ko, yung habang umiyak ako, mga kapatid, hindi yung iyak ng takot lang, na umiyak ako dahil sabi ko, I'm nothing without God, mga kapatid. Na hindi ko pala, akala mo yung kampati ka lang bilang isang Kristiyano, pero kapag wala kang time sa Panginoon, kapag kulang ka na ng protection ng Panginoon, yung shield na dapat na binibigay siya ng Panginoon, nawawala, mga kapatid. Kaya yung kaaway, na lalapitan ka niya, mga kapatid. Sabi nga ng babaeng Antichrist, yung siya ng demon, yung mga kapatid. Kapag yung mga Kristiyano daw ay true prayer warrior, true worshiper, hindi siya kayang lapitan ng kaaway, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung minsan inaatake tayo ng kaaway, mga kapatid, sabihin yung relationship mo sa Panginoon ay hindi na malalim, mga kapatid. Be on fire to God, mga kapatid, kasi yun yung nagiging protection natin against the enemy, mga kapatid. Sabi nga dito, whatever you do for God, do it quickly, mga kapatid. Ano mang ginagawa gusto mong gawin sa Panginoon ngayon, mga kapatid, huwag ka nang antay ng bukas, mga kapatid, gawin mo na ngayon, mga kapatid, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, mga kapatid. Yun ang mensahe ng ating Panginoon para sa ating mga kapatid, na be a true worshiper, be a true prayer, mga kapatid, kasi yun yung magiging protection natin laban sa mga kaaway, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung iniisip natin na tayo ay ligtas na, malapit na sa Panginoon, iluhod mo yan sa Panginoon, mga kapatid. Ipadalisin mo, mga kapatid, yung puso mo. Baka hindi pa, kulang pa yung mga bagay na ginagawa mo para sa ating Panginoon. Tayo, mga kapatid, ay manalangin, mga kapatid. Pagdadasal natin ang puso natin, Panginoon.